mismo ng bahay ng mag-asawa or kwarto ng mag-asawa or the master's bedroom. Kasi during Spanish era, sabi ko nga sa inyo, ang mga kalalakihan, they're very dominant, no? At naniniwala ang pamilya noon na magpapasok ng yaman sa isang tahanan ay ang mga lalaki. Kaya binabantayan nila na hindi muna mag-asawa. Unlike nung lumaon, na lumipas ang panahon, nagbabago. No? Lalo na nagkaroon na ng mga karapatan ng mga kababaihan at inaalagaan na ang pagka-babae. Kaya po, nasa taas po ang kwarto ng mga babae. Malapit sa kwarto ng mag-asawa. Okay? So after the room of Bongbong, lipat tayo dun sa office ni former President Ferdinand Marcos. Aray. Lahat yan. Majority of the roads, railways na ginagamit natin for project of Ferdinand Marcos. Kung galit ka sa kanya, huwag mong gamitin. Ang tanong, paano ka lumipat ka nila ng iba? Kaya nga sabi ko sa parent ko, oh, may galit kayo sa kanya, pero ako, hindi nyo mabibrainwash. Pasalamat ako kung hindi dahil sa kanya, ang biyahe namin papunta sa Europe, sa abutin ng ilang araw. Tama? Dahil galit ka, hindi mo gagamitin yung mga bagay na ginawa niya. Or pinagawa niya. Akaling ibigay uli, ibalik sa kanila yung yaman, ibibigay lang nila bibigay lang nila sa gobyerno para gamitin pagpagawa ng mga proyekto. Hindi nila kailangan, kasi mayaman na sila. Pero we talk about family of Edrali. Pinanganak talaga silang negosyante. Kaya ang kanila ay mayaman. And another piece of trivia, Ito yung Manila. Ferdinand Marcos, no, yung family nila, they are relatives. Nanay at tatay ni Ferdinand Marcos ay relatives. Kayo lang po, papunta kayo. Kami dito. Ito yung entrance. Ito lang yung aircon. Ayun, pero may aircon sila. Baka nilagay na lang yan. Oo. Nagpunta na talaga siya. Doon yung inverter. Ang lumig po nila. Uy, sino to? Ay. Ay. Legit ba yun? No, ayan pa rin yun. Pinalitan. Ng mga ilaw, no? Inano na yun, inayos? Inayos na. Wala, dito ka sumama kayo. Wala, aircon. Okay kami guys, promise. upload ko to sa YouTube. Tibay ng hagda. Parang magpaparap mo na ako ng pagkain. Oh, ang lawak talaga. Ito, ano yung mga dati? They are leaders. Every time na may bisita, siyempre kailangan agad nilang bumangon. If ever malaki yan, sa tingin mo, nakakabangon ka agad. Okay. Diba? So that's the main reason kung bakit medyo yung yan. And of course, the height of that super sakto sa ila. Okay? So isa sa parte ng bahay na ipapakita ko sa inyo yung aircon. May aircon yung bahay, ha? Ano mo? Ay, sige lang. Anong aircon? Air continuous po yung ano. That's the ventilation of the house. And if ever we observe the window, literal ang lalaki ng bintana. Why? It's because of the ventilation. Kasi wala talaga electric pan dito nun. Yun nga lang, literal, hindi mo pwedeng iwan yung bahay pag aalis kayo. Kaya pag napansin nyo nasa ilalim o nasa baba, mayroon ng mga rehas.
for the safety of the house. Talong ng iba, kuya, bakit dito meron swimming pool? Hindi po siya swimming pool. Okay? So, idinagdag na lang po yan, no, para po maging malamig yung bahay, especially pag summer. Naglalagay po ng tubig dyan. Dahil alam niyo naman, karamdaman niyo naman talaga ang temperatura dito sa probinsya. May kainitan talaga. Okay? Puro man-made yan. Pwede. No? Tatlo ang sinasabing pinanggalingan niya. Man-made, meron tayong alamat, at meron tayong scientific. So isa na siguro yung man-made, may tubig na talaga dyan. Dinevelop lang. Pinalaki lang. No? So kaya nasabi nilang man-made. Scientific, guys. Di ba dun sa pinagsakyan niya ng 4x4, mayroon kayong dagat na nakita? At buwanginan yan. Sa isang disyerto may makukuha ng talaga din ng tubig. That's the oasis. That's the scientific. While yung alamat, sabi ng karamihan, meron daw pong bayan na nakatayo dyan sa gitna ng tubig na yan. At ang mga namumuhay po dyan, ang hanap buhay, gumawa ng layag. You know what's layag? Yung sail ng mga bangka. Kasi noon wala pa talagang makina ng mga barko o ng mga bangka. Kamay, pumunta ng Kaliraya. Kaliraya is also a developed place by Ferdinand. Okay? And second to the last room na papasukin natin, ang CR. Okay, ma'am. Dali sila, dali. Kasi yan, papainan na. So, Mr. CR, tingnan niyo kung gano'n kalaki. At pansinin ninyo, guys, dalawa ang lababo. Bakit? Sabay sige. Palagi. Okay? Bahay nyo na yan? Mas malaki pa nga ito kayo sa bahay. Kwarto ng dalawang babae. Super lawak. Ganda ko. Ito na guys, ang kwarto ng babae. Mas maluwag. Irene Wala siya Marcos. pinagkaiba actually sa kwarto ni Sir President Bongbong. Anyway, the nickname of President Bongbong dito sa bahay is Bongit, ha? Bongit? Yun ang palayaw niya sa magkakapatid. Okay, so ganoon pa rin, may atay bed, no? May aparador, pero meron pong baul sa harap. Bakit? Ganito po kasi yan. Pantay natin pumasok yung iba para makaalis ang tingnan nyo ha. Actually, nung nag-tour ako dito, first time ako nag-tour dito, yun yung nawala sa isip ko. No? Antayin natin yung iba, where's the others? Makapagpapit mo ko, nag-umiwalay na sa atin. Okay, bakit mayroong baul? Ang silbi ng baul, syempre, lagayan. Okay, pero may aparador sila. Ano yung ilalagay dyan? Okay, ang ilalagay dyan ay damit ng bata. Oras kasi nadatnan na ang babae, no? Unang beses nadatnan ng babae, nagsisimula na silang mag-ipon ng gamit ng bata. No? Na kung sakali sila ay manganak, kukunin nila yan at lilipat sila sa bahay ng lalaki. Ganon dapat ang sistema. Yun nga lang, sa ngayong panahon, ewan ko ba, no, bakit may mga lalaki talaga na umaasa, no, kanino? Kay PhilHealth, kay PCSO. Huwag niyong kalimutan, boys, na oras na malaman yung buntis ang inyong asawa, meron kayong 9 na buwan para paghandaan. No? Huwag niyong iasa kay PCSO tsaka kay PhilHealth yung panganganak ng asawa niyo. Bakit? Kasi nung ginawa niyo yan, hindi naman sila kasama. Tama? Diba? Tama. Kaya yun ang Tama. huwag niyong kakalimutan, guys. Tatamaan ka. Experience. Huwag niyong iasa sa PCSO. May 9 na buwan kayo para maghanda para sa panganganak ng asawa ninyo. That's the main, that's the main purpose of the baon.
Okay? Kasi sa 7 ang anak ko, lahat yun na kay PCS ko. Joke lang din. So you have time na tayo ulit sa bus. Okay?